Pero dapat, mabait talaga siya. Amen. Kasi, yun, si mama namin, galing-galing mag-preach. Hindi naman mabait. Alam niyo ba? Para hindi magtali. Kaya minsan sinisita ka ito. Galing-galing magturo. Hindi ka naman mabait. High blood ka palagi. Parang gano'n, no? Ano? Pero minsan yung mga gano'n, tama na naman. Kaya dapat mong i-practice ang kindness. Agree, disagree? Agree. We can lead to positive change in our lives and the lives of others. So pagpapatuloy natin ang righteousness and kindness, we position ourselves to experience the blessings that come from living in alignment with God's will. Pag namuhay tayo sa kabaitan, we are living in the will of God. Pag nasa will ka ni Lord, bulin ka ng grabing biyaya. Amen. Biyaya ng kapayapaan, biyaya ng kabaitan, at biyaya ng katsagaan, biyaya ng pagtitiwala kay Lord. Amen? So kindness can break down barriers, heal wounds. So pag ang kabaitan na-obey natin, lahat ng mga pamilya, hindi nagbabati-bati. Sabi na sister-in-law ko, itong aking mga in-laws, yung mga loved ones ko na nakikita niya, nagkakagulo na sila sa naman nakakita. Noong November 1 daw, yung kapatid kong isa at yung isa kong kapatid dumalaw sa mga puntod ng loved ones ko. November 2, yung isang grupo naman. So may pagkabaha-baha sila. Hindi na nila kayang mag-reconcile. Kasabi ng sister ko, alam ko ate, nanay din tawag niya sa akin, ikaw na lang talagang inaabangan para ma-reconcile sila. Kasi may kanya-kanya na silang schedule sa buhay. Namatay ang nanay ko, wala na kanya-kanya na sila. Kasi totoo, kung wala kang kindness, hindi mo kakayanin tanggapin ang isa't isa. Amen. Amen? Nangiti ako kasi may plano ako na magkikita-kita kami. Amen. Friend ko kayong lahat, makikita ko ng kapis. Kaya pwedeng paki-off mo na muna. Okay, tapusin mo muna natin. Paki-off mo muna. Kasi surprise ko sila na. Thank you very much. Thank you, bye-bye. Hindi ko alam na may function na sila. Kasi si kuya ko ay matinding preacher. Sabi na, namatay na siya, nasaraya na siya. 5 years na. Sabi ng mami ko, alam mo yung kuya mo, ba't nag-preach? Patay na buhay. Alam ko yun. Amen? Pero yung pamilya ko, mga patay, ay hiwalay kayo, hindi na bubuhay pa. Amen. Kasi, kapatid, ang salvation is by the grace of God. Amen. It's not by how good you are in your preaching. Salvation is by the grace. Amen. So, kahit anong galing mo, para sa ganun. Kasi ang kaligtasan ay grasya ng Diyos. Amen. Galing ka preacher na hindi ka pa rin nakakilala kay Lord. No, it's not the magaling. It's the grace of God. Amen. Mahal ka siya. It's by the grace of God. Amen? Nagkwento ko sa anak ko, excited si Mary Joy. Sabi niya, Mami, we should be early on 26 December. Sabi ko, anak, gusto mo, gawin kong December 25 ng gabi, last flight. Sige, Mami, sabihin na natin kay Daddy, kaya busy siya na yung pinapalo si tatay. Daddy, huwag mo na kami December 25 kasi gusto ko imit lahat ng kamag-anak ko. Amen? Kasi yung mga magpipinsan na to, dahil magkakalayo kami ng lugar, hindi to magkakakilala. Yeah. Kasi wala nang may kaya mag-break ng barrier. Kung ako, hindi rin ako tinulungan ni Lord na maging kaya. Wala na akong gusto rin imit. Hello? Pero dahil tinulungan ako ni Lord na maging mabait, hindi ko bibilangan yung mali-mali nila. Kasi kung binilangan ako ni Lord, patay din ako. Yeah. Kaya tumigil na kayo kakabilang ng mali ng kapwa. Amen. Kasi pag binilangan kayo ni Lord, wala na kayo. Yes. Nasa katabi natin, pwede ba? Pwede ba? Huwag yun ang bilangan ng pamilya natin ng mga mananila. Kasi pag binilangan ka ni Lord, kung si Lord hindi mabait, wala na tayong chance. Lapakan natin yung ganun. Kaya, may schedule na kami. 25 last flight, kasi ang madaling araw to Davao.
wow, saan ka nakita taga Bislig City ang mga loved ones ko? Pero nagkaalat sila sa Butuan. Misamis ang Butuan, Adili, ano ba ang Butuan? Nakalimut ko, Agusan del Sur. Ay, from Caraga, nandun naman yung iba kong kapatid, dalawa. May dalawang kapatid na nasa Agusan. Saka nakita mo ito. May kapatid ako na sa Misamis. Pero mga Tagalog kami at mga Ilocano nag-migrate sa Mindanao. Amen? May pamangkin ako na sa Manila. At lahat ng yan na kapatid ay surprise. May kapatid, pamangkin lang ako na pa-organize sa aming program. At magkikita-kita kami sa Davao City. Kasi sabi ni Mary Joy, why not, Mommy, bring all the relatives in Davao? Kailan naman na siyang gagastos? Pag hindi ka kahit, hindi mo yan gagawin. Madamot ka rin. High five sa katabi natin. Oh, high five pa rin. Ayaw mo mabawasan kung ano yung meron ka. At parang iba naman tayo. Amen, amen? Sabi ni Sister Rima ko, wala, ikaw na lang po talagang pag-asa kaya para ma-pray yung bagay. Humihindi ako sa kanya kasi hindi niya alam, surprise din sa kanya. Hindi siya kasali sa organizing committee. Kaya hindi ko sasabihin, hindi ka pina-off ko lahat siya. Amen? Mga kapatid, I pray na kasi may mga drama na sila. Sinasama na nila ako sa drama. Kasi pati yung isang kapatid, ayaw na rin ako sagutin. Sila yung nag-aaway-aaway, dinadami ako. Amen? Amen. Pero wala siya magawa. Kasi kung may kindness ang puso mo, hindi mo yung papansin. Amen. Pero pagka hindi kind ako, pagkatapos siya lahat, kagantoy lang ako, tsura mo lang. Ganun magsalita. Minsan born again yun. Yes, true. Parang walang nabago sa buhay. Amen. Ang bibig, mundo pa rin. Okay, bike sa katabi natin. Oh, okay. Sige na, Ay, ko sa sarili ko. parang nakagalit tayo sa akin. Kaya tuwan-tuwa ang anak ko, sabi niya, you know, Mommy, I'm so excited. I have to order from Taobao. Tabi, imagine mo. Akala ko naman siya magbabayad ng Taobao niya. Nag-iisip siya na ma-orderin na raw niya sa Taobao, kaya busy daw siya sa Taobao. Ang cute ng aking anak, kasi siya po talaga ay natulungan na maging generous. Amen. Sa grasya na Lord. Amen? Amen. Na kala mo naman siya ang bibili. Magbabayad. Sabi ko, ganti lang. Order ka lang kay daddy ng extra luggage is yung mga hindi mo na kailangan, matindi mo lahat siya, iuwi mo sa kanila. True. Hindi ka lang kay daddy ng dagdag ng timbang. So, kung last flight tayo sa 25, so after Pasko celebration, punta na kami sa airport ni Maymoy. So, nagpapaalam kami sa inyo na mahal. Amen. Tapos, first flight to Davao, alas 4 a.m. and 4 a.m. Kaya walang tulugan niya diretso. Yeah. Tapos pagdating doon, maghahanap yung pamangkin ko na memorize na Davao. Yung parang reasonable na price na magsasama-sama kami. Kasi hindi namin yan nagawa nung buhay pa ang nanay. Never. Amen? Amen. Kasi may kanya-kanya kami mga schedules. Yeah. So lahat ng pamangkin kasama. Kaya ang mga magpipinsan, magkikita-kita. Amen. Tuwang-tuwa si Bishop kasi si Bishop ay kind. Amen. Tuwang-tuwa siya, supportado niya. Tapos, 26, 27, kasi ang 26 is Thursday. Ang 26, dagdag yan ay statutory holiday sa amin. Yes. Kaya 26, nandito kayo, walang kami ni Mary Joy. Alam niyo na, nasa Davao kami. Nagpapaalam na ako. Kaya, ang mga worker, tutulungan niyo si tatay. Pagkatapos ng gawain, huwag kayo magsitakbo, ayusin niyo sa bahay. Amen. Wala ang gagawin. Okay? Okay? Amen? Tapos 27 Friday, 28 Saturday, wala ko. Kaya tutukan kayo yung lahat.
29, linggo, kasi ang 20, Friday, uwi na kami Manila ni Mary Joy. Para imitin namin yung kay Bishop na si Mama, inimit ko din. Tapos may lalakarin kami ni Joy, Sabado yun. Pag linggo, first time ko mag-preach sa Manila sa Tapos yung Lunes, 30. Sabi ni Joy, Mami, may last trip. Sabi may plano ba siya sa umaga. Kaya sa 30 ay magla-last flight kami pabalik sa. Kaya 31 ay Tuesday, Bisperas para sa evening service natin. Makakabalik na kami sa tulong na. Kaya ako po yung tao na hindi gusto ko. Kasi pinaghandaan ko yung mga ganyang event. Na ayaw ko yung may gagawin ako, tas nangutang pa lang ako ng nangutang. Dahil mabait si Lord, pinaisip niya na sa akin. Kaya dapat, huwag kayong one day millionaire. Amen. Pag na-bless kayo ng finances, isasave niyo yun kasi may paggagamitan kayo na isang event or something na napakahalaga. Yes. Hindi mo kailangan pumingon sa buong mundo para maghanap sa buong mundo ng ibigastos. Napaghandaan mo na kasi mahilig kang magsubi. Lampas ka pa sa langgam. May napakaliit na sobrang talino na nag-iipon para sa panahon ng need may magagamit. Buti ka naman. Kung kailangan bilhin pag bibili, isave mo yun kasi para may gamitin ka sa mahalaga na totoong mahalaga. Amen. Medyo clear po. Amen. Hindi mo siya pwedeng basta i-remit lang kung donation ka ng pamilya mo na alam mo hindi mahalaga. Huwag mo ka. Tapos mga dalaga natin, may boyfriend, hindi kayo magpapaaral sa boyfriend. Hindi mo sila bibilan ng tricycle. Boyfriend mo sila. Parang, wag napunta naman ako sa boyfriend. Kasi, binata pa lang siya, maging ano na siya, provider na siya. Kinukuhanan pa kayo. Hindi pa kayo kasal, ang lakas na